Magandang araw at muli ngayon ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at natapos na po tayo doon sa ating series. And ang ating pong series ngayon is all about better than ever. So, meron tayong mga bagay na gusto nang ilagay dito sa mundo at tunay nga na this year 2023 ay kailangan na natin na baguhin yung nakasanayan natin na ginagawa na alam natin na o hindi natin napapansin na nakaka-apekto sa ating buhay dito sa mundo. And even in spiritual aspects. So, basahin muna natin yung ating topic o yung ating verse na pag-aaralan ngayon na may pinamagatang, lagi ka na lang bang may utang? So, sabi sa Lucas 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, yung ating pong teaching ngayon ay una is yung finances. Things to let go before the end of the year. So, may 5 bagay na dapat tanggalin na sa ating mga sarili in terms of finances, health, ministry, relationship with God. So, una is yung finances nga natin. So, sabi doon sa una nating katuruan, the cycle of death. So, ito yung mga bagay na utang dito, utang doon, na every year na lang na nangyayari sa ating buhay. Ito na lang yung nagiging cycle. Sabihin, minsan mahilig tayo na mangutang, magkaroon ng mga hulugan, na nagiging dahilan kung bakit parang yung cycle ng buhay natin is umiikot na lang sa pagbabayad ng utang dahil dun sa mga bagay na sobra nating kinahihiligan na hindi naman dapat. So, may mga bagay na kailangan na nating i-let go o kailangan na nating baguhin yung sistema kung paano tayo mamuhay dito sa mundo at kung paano dapat ay binabudget natin yung mga bagay o mga finances na meron lang tayo. So, matuto tayo na magkaroon ng listing ng mga bagay na bibilhin natin, mga kailangan natin at dapat natin na gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung gusto natin na magkaroon ng stable o na magandang finances, so matuto tayo na magtipid at matuto tayo na magkaroon ng budgeting in terms of money. So, pangalawa, sabi dito, impulse buying. Ito yung mga bagay na minsan wala na doon sa sabi nga ay sa budgeting mo pero nabibili mo pa rin. O yung mga sobrang mga nabibili na hindi nakasama dapat doon sa mga bagay na gusto mong bilhin o imbak doon sa pang-araw-araw na pangangailangan mo. So, ito malaki din yung nagiging impact nito doon sa mga sa finances natin kung bakit hanggang ngayon ay hindi natin magawa na ma-manage yung mga bagay na binibigay sa atin. Kasi may mga bagay tayo na sobrang nabibili na hindi naman natin kailangan. Mga bagay na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng shortage minsan pagdating sa budgeting ng pera o yung cycle ng pera mo, kung bakit hanggang ngayon ay namumroblema ka pa rin ng paulit-ulit doon sa finances mo. Hindi mo napapansin na malaki pala yung nagiging impact nito kung bakit nagkakaroon tayo ng shortage in terms of budgeting ng pera natin. So, minsan magkaroon tayo ng list na kung ano ba yung mga pangailangan natin at kung ano yung mga bagay na hindi natin kailangan ay alisin na natin to avoid shortage, and kailangan na natin i-let go yung mga bagay na ganito upang yung finances natin is maging stable. So, pangatlo, sabi dito, wealth comparison. Ito yung kalimitan na nagiging sakit ng tao
na nagkakaroon ng comparison, bakit siya may ganito, kailangan ko rin makabili niya kasi mayroon siya niyan, mayroon siya nito. At nagiging dahilan kung bakit minsan hindi tayo marunong makontento sa mga bagay na meron tayo, na binibigay ang ating Panginoon. So, sabi nga, lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. Marahil minsan hindi pare-pareho kasi sabi nga kung ano yung pinagkatiwala sa iyo, maliit man ito o malaki, ay maging tapat tayo sa ating Panginoon sa pagbibigay. At kung ito lang yung binigay sa iyo, so pag-ingatan natin, pagyamanin natin, at maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kasi may mga bagay na minsan, question natin, bakit siya ganyan? Ang ganda-ganda ng buhay, bakit siya ganito yung estado ng buhay. So, dapat marunong tayong makontento sa kung ano yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Marahil ito yung kakayanan natin upang mamanage yung wealth na mayroon tayo. So, we need to be kailangan natin na maging kailangan nating maging mapagkatiwalaan ng ating Panginoon. At kapag nakita ng Diyos na okay ka sa ganitong bagay, kaya niyang gawin o kaya niyang dagdagan yung wealth na mayroon ka. Kaya kung ngayon, napapansin mo sa sarili mo na masyado kang mainggitin dun sa mga tao na lagi mo nalang sinasabi, gusto ko niyan, gusto ko nito, bakit sila may ganyan, gusto ko rin ito. So marahil isa lang yan dun sa mga bagay na tinatawag na inggit. So dapat marunong tayo na makontento dun sa mga bagay na mayroon lamang tayo na ipinagkaloob ang ating Panginoon. Hindi natin kailangan mainggit dun sa mga tao na mas nakakaangat o mas maganda yung estado ng pamumuhay. Dapat marunong tayo na makontento at matuto tayo na maging practical sa buhay. Kasi yung buhay natin hindi yan, sabi nga, araw-araw ay Pasko. May mga bagay na nakakaranas tayo ng taghirap, tagsagana, at kailangan natin na maging matalino kung paano natin i-manage yung wealth na meron tayo dito sa mundo. Kasi pwedeng maka-apekto yan kapag hindi ka naging matalino o madiskarte dun sa mga biyaya na meron ka o dun sa wealth na meron ka. Pwedeng masayang yung maliit o kokonting kayamanan na pinagkaloob sa'yo na dapat ay ma-manage mo ng tama, pero dahil dun sa inggit mo sa ibang tao na nakikita mo at lagi mo kinukumpara bakit ganyan yung buhay nila, kailangan na mapantayan ko sila. Isang bagay na pwedeng makasira ng finances mo, ng budgeting mo, at even yung sarili mo na hindi mo matanggap yung mga bagay na ganito na pwedeng makaapekto sa diskarte na meron ka. So, we need to be contented kung dun sa mga bagay na pinagkakaloob ang ating Panginoon at huwag nating ikumpara yung wealth natin sa wealth ng iba kung bakit mas marami sila, ikaw hindi ganun karami. So, we need to be contented for the things that we have na kailangan nating pagyamanin at kailangan natin na maging tapat sa ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, ask God to set you free from the cycle of death. So, humingi tayo ng patnubay, ng gabay sa ating Panginoon na makawala na tayo doon sa cycle of death o sa pagkakautang. Matuto tayo na agawan ng paraan, ng diskarte. Sabi nga, kung maikli ang kumot, matuto tayo mamaluktot. So, kung ano lang yung bagay na pinagkaloob sa atin, maggawa tayo ng listing, ng budgeting, na ito lang talaga yung kailangan nating bilihin, ito lang talaga yung kailangan nating paglaanan at unahin. At hindi yung mga ibang bagay na hindi naman makakatulong, kundi nakaka-apekto pa sa budgeting natin na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makawala sa utang. So, number 2, sabi dito, create a budget and stick to it. So, ito nga yung mga bagay na dapat marunong tayo na mag-create ng budgeting natin. Pag sinabi natin na ito lang ang para dyan, ito lang. Kapag hindi na kaya, huwag nating ipilit. Kasi may mga bagay na hindi dapat natin pinipilit. May mga bagay tayo na dapat ay pinanghahawakan natin sa sarili natin na hindi natin kailangan yan. Kailangan natin unahin yung mas importante. Sabi nga, meron tayong wants
and needs, pero kailangan nating i-prioritize yung needs natin bago yung mga wants natin. Pag alam natin na short na tayo, then let's prior our needs. Number 3, sabi dito, manage God money well. So, kailangan nating i-manage yung pera na pinagkatiwala sa atin na ating Panginoon. Maliit o malaki man yan, ang mahalaga ay tapat tayo na sumusunod at nagbibigay sa ating Panginoon. Huwag nating isipin yung mga bagay na dahil mas lalo kang pinagpapala ay hindi mo na maibigay yung tama na para sa Diyos. Kung gusto mo na mas lalo pang pagpalain ang ating Panginoon, sabi nga doon, kung binibigyan ka, pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan ka din sa malaking bagay. So, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kaya doon sa malalaking bagay? So, we need to manage God money well. So, huwag natin hanapin yung mga bagay na wala sa atin ngayon, bagkos ay pagyamanin natin kung ano yung binigay sa atin ng ating Panginoon. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.